ba ang batayan ng pagiging bayani? Masusukat ba ito sa mga pagsubok na iyong hinarap? Ginawa ito ng mga para yun po yung palatandaan na nag-oppose sa yung programa ng gobyerno na Chico River Dam. Dapat bang handa kang ialay ang iyong buhay? Namay ko ka ng san ingweng sa mami sa pangkop ng opposition sa dam sila sa leader na nanipudta po ka ng mod puntok sa panangiparit sa dam. Salamat ko naman yan. O kaya'y magsilbing simbolo ng isang nalimutang kultura. Bato mahustan, sikod daw kay. Ano doon pakatot tao. Siya kay batse siya kan. Anak yuko ay jurista malabhua Haywan daw mitan ilan si tao kay kalingga. Haywan siya. Second na lang yung tattoo, pero yung makita mo siya ng personal, sobrang nakaka-stars. Ngayong gabi, babiyahe tayo sa isang lugar kung saan hinuhubog ng panahon at kalikasan ang mga umuusbong na bayani. Sa Tinglayan, unang sasalubong sa inyo ang mga bundok na may kakaibang hugis. Kung pagmamasdan kasi ang mga bundok na to, mapapansing tila mukha ng isang babae ang nasa bandang kanan. At kung ipapaling ang tingin pakaliwa, makikitang hugis katawan naman to. Ang mga ito ang Mount Patukan, Mount Matingoy, Mount Matingoy Dinayaw, at Mount Matingoy na papinagsama-sama ay mas kilala bilang Sleeping Beauty. Ayon sa alamat, ang mag-asawang sina Usa Ay at Gamu Ay may isang anak na si Lugting. Lumaki si Lugting na pinakamagandang dalaga sa kanilang tribo. Nabalitaan ng makisig na mandirigmang si Mawanga ang kagandahan ni Lugting, kaya agad itong pumunta sa kanilang tribo. Dahil sa kakisigan at katapangan ni Mawanga, napaibig niya si Lugting. Pumayag naman ang mga magulang ni Lugting na magpakasal ito sa binata. Sinabi ni Mawanga kay Lugting na magkikita sila sa tuktok ng bundok Patukan matapos ang 5 araw para planuhin ang kasal. Dali-daling umuwi sa kanyang tribo si Mawanga para sabihin sa kanyang mga magulang ang magandang balita. Ngunit sa araw ng kanilang pagkikita, napasabak sa isang digmaan si Mawanga kung saan siya'y pinatay at pinugutan ng ulo. Nang mabalitaan ni Lugting ang nangyari, umiyak siya ng umiyak. Natunaw ng mga luha niya ang gilid ng bundok. Pagkatapos, bigla siyang lumutang at bumagsak sa lupa. Kaya pinaniniwalaan ng mga taga-Tinglayan na ang bundok na ito ay ang katawan ni Lugting na nakatingala sa langit. Naghihintay sa pagbabalik ng kanyang iniibig na si Mawanga. May iba pang natatagong yaman sa mga bundok na to ng Tinglayan. Umakyat ang BND team sa bundok na to at bumaba sa kabilang bahagi. Naglakad sa gitna ng palayan. Umakyat sa katabing bundok at bumaba sa kabilang dulo para marating ito. Ang halos 300 feet na Palan-A Falls ay dinadaluyan ng malakas at malamig na tubig mula sa mga bundok na nakapaligid dito. Para mas manamnam ang malamig na tubig, humanap ng pwesto sa pagitan ng mga bato. Dahil malakas ang agos at madulas ang mga bato, dahan-dahan lang sa pagtawid sa dinadaanan ng tubig talon. Kung di nyo naman bet ang malamig na tubig, lumipat lang sa bandang gilid ng talon dahil may hot spring naman dumadaloy dito.
mainit na tubig ay galing sa mga talon na nasa mga bundok na katapat ng Palan-A Falls. Hanapin din ang perfect spot kung saan nagtatagpo ang malamig at mainit na tubig mula sa mga talon. And voila! Instant maligamgam na tubig. Sa inyong paglilibot sa Tinglayan, huwag din kalimutang dumaan sa historical marker na to. Parang nung mga few years na pumunta dito, hindi ko nakita to. Ano po ba ito? Ano po yung landmark ng ano po, ni Apo Macleing Dulag, tapos yung dalawang kasama niya. Bale yung si Macleing Dulag, siya po yung bale translator ba? Okay. Sa mga ano, yung mga sundalo na. Yun po. Tapos si Lumbay Gayudan, parang siya po yung kasama ni ano, Apo Macleing. Ginawa ito ng mga ano, para yun po yung palatandaan na nag-oppose sa ano, yung programa ng gobyerno na Chico River Dam. Kasi po, yung layunin niya po, kasi yung pangkabuhayan dito, kasi pag naitayo yung dam, mawawala sila ng mga kabuhayan. Ang Kalinga kasi they are very, very territorial. So they have to defend their territory because they have to defend their territory called their ancestral domain. Ang Chico River ay isa sa mga heritage rivers sa buong Cordillera or sa buong Pilipinas kasi ito ay isang river na it's one river that united the Cordillerans for one, and it is one river that is symbolic of a success story of an indigenous people against development aggression. Nagsimula ang istorya ng kagitingan ni Apo Macleing Dulag nang tangkain silang paalisin ng gobyerno sa lugar kung saan nakatira ang kanyang tribo. Magtatayo kasi ng isang mega dam sa katabi nilang Chico River. That could have been the biggest in Southeast Asia. It will inundate the whole of Central Kalinga and some parts of Mountain Province. And so that the people of Kalinga did not know about this during this struggle that Macleing Dulag came about. He symbolizes the struggle against development aggression. Sa pagtatayo ng dam, babahain ang kanilang mga tahanan, palayan, gubat at sacred burial grounds. Malaki ang magiging epekto nito sa kanilang tribo dahil parang mabubura ang kanilang buong kasaysayan. At dahil tumayong pinuno si Apo Macleing ng mga tribo laban sa mga proyekto ng gobyerno, di umano, pinatay siya ng mga sundalo. It took more than a decade until na upo si President Cory Aquino, and then in fact September 13 is the anniversary of the peace pact between the government of the Philippines and that of the Cordilleras led by Conrado Balweg. Bilang pagkilala sa katapangan at kabayanihan ng grupo ni Apo Macleing Dulag, nagpapasalamat ang buong Mountain Province sa pamagitan ng bantayog na to. Mula sa historical marker na to, matatanaw ang lugar kung saan nakatira ang tribo na dating pinamumunuan ni Apo Macleing. Medyo tago at makitid lang ang daan papunta sa kanilang tribo. Kaya walang ibang paraan para pumunta rito kundi maglakad. Bababa ng bundok. Tatawid sa taas ng Chico River sa pamamagitan ng isang bakal na hanging bridge. At aakyat sa kabilang bundok para marating ang tribo ni Apo Macleing. Kahit gawa na sa mga bato ang karamihan sa mga bahay dito, simple pa rin ang kanilang pamumuhay. Yung community as usual, they live there because kami naman is self-sustaining. So hindi kami nasira, hindi kami na-inundate. So we live our usual lives of traditional sustenance farming. We are so happy that
hindi kami nadali or hindi kami damage ng dam na yon, and we are not underwater. Dito pa rin nakatira ang anak ni Apo Makliing na si Mang Robert na inabutan naming naghahanda ng isang tradisyonal na pagkain ng kanilang tribo. Ang pinikpikang manok. Una, kinatay ang manok, saka ito'y binunutan ng mga balahibo. Tapos sinunog ang natitirang balahibo sa apoy at nililinis ito. Ngayon, pwede nang tanggalan ng laman loob at hiwain ng manok. Saka ito nilalagay sa sabaw ng etag o yung karneng inasinan at pinatuyo para pakuluan. Tapos ang ilang minuto, maaari na itong hanguin at ang sabaw na pinagkulan nito ay pwede ring ihain bilang sopas. Hoy, sarap! Ito po ba yung parang hinaain nyo kapag may bisita kayo o parang araw-araw din dito kinakain at hinahanda? Mostly po, pag may bisita po kami sa may yung for example, yung mga kapamilya mo, pumunta ako sa hospital, pagbalik niya, Ito yung... kailangan magkatay sila ng baboy, gano'n. Dahil ito yung kahit pa paano special. Opo. Parati kapag natitikman ko tong... Kasi tawag nyo rin po dito ay pinigpigan, no? Ganun din po, no? Oo. Iba po yung sarap ng sabaw na manok, pinakuluan. Kaya, kain na po tayo. Sige po. Sige po. Po'y... Ano ba? Paano niyo po ginagawa? Sabaw. Sabaw muna. Yun. Salamat. Yan yung galing sa pinakuluan ng manok, no? Mainit-init pa. Tapos ito, sili. Oo. Ito na sili. Ito yung pampasarap. Opo. Kung wala nito, hindi ko, parang walang ganang kumain. Tama po. Manalo. Sarap. Manalo. Tayo. Alam kong marami rin nagtanong sa'yo ito, no? Pero kasi kami, hindi pa namin siyempre nakalala yung tatay mo. Ano yung alaala niyo po sa tatay niyo? Namay ko ka ng San Inguyuan sa mami sa pangkopnan na oposisyon sa Damsilan o sa leader na nanipod tabok ka na umod buntok sa panangiparit sa dam. Silang tikuluan. Ano po yung sa tingin yung naging magandang nangyari nung yung tatay niyo nga po ay nag-oppose dun sa administrasyon nung araw? Ito na Inguyuan sa mata o sumarchong na problema ken kumaunan ano-anan tako hilin na hilian na usapay kit no may siguti sa siya amami baka pa'y kung pang-iin ko tukas na. If ever mangyari yun, saan lilipat yung iba't ibang tribo? Pag natuloy yung dam, yung mga tao dito lilipat daw sa Tabuk. Hindi nila gusto yun kasi dito sa lumaki eh. Ito yung kasanayan nila. Kayo po'y nandito pa rin nakatira. Paano nyo napapanatili yung, I guess, kagandahan? Diba? Yung natural na kalikasan, yung lugar nyo? Inakayunan sa siya ang sa matao. Ano asana kami. Idi may kunan cellphone, ICOM, TV sa idi gamin. Hindi raw sila mapapagod na ituro at gawin ang kanilang mga tradisyon para makita at ipagtuloy ito ng bagong henerasyon. Kung may kasalan ganun, hindi pa rin mawala yung mga tradisyon na yun. Yung pagkakatay ng iba't ibang klaseng pagkain o pagpresenta ng iba't ibang klaseng pagkain. So parang hindi naman yata matatanggal yun. Bagamat iba na ang kalabang iniintindi ngayon ng tribo ni Apo Makliing, ang mga paniniwala at halimbawang iniwan niya ay magbigay sana ng lakas ng loob sa pagharap nila sa kanilang kinabukasan.
Isa pang sikat na lugar dito sa Tanglayan, Kalinga ay ang Buskalan Village. Dito naninirahan ng tribo ng Butbot, isang grupo ng mga katutubo ng Kalinga. Noon, bukid talagang pamumuhay dito. Mula di Bichuelas, Monggo, Caradis, adu. Mapan idadu mga hawan ti ang mapan maki kung pagtrabaho na mapan sa bali nga ili ang trabaho. Pero sa paglipas ng panahon, may nakitang ibang pagkakakita ng mga tao rito. Ang paggawa ng mga kutsilyo. Nakita mi ti agaramid, ti TV, dito ay surutin ming aramidin. Sa mga spring o shock absorber o mole ng mga kotse, gawa ang mga kutsilyo nila. Pinainitan ito sa apoy at saka hinahasa para magkaroon ng talim. Para sa gagamitin lang sa kusina. Yung bolo, gamitin yung mga kayo. Kinti pakusaran ti buneng, para kami mangayo, agkayo, karne, lahat. Amin nga pakusaran ti buneng, adu ti pakusaran na. Pero humina rin yung kita mula sa paggawa ng mga kutsilyo. Noon, maraming ibintami sa ibang baryo. Ngayon, kami lang ang bumibili. At sa katulad din yung guest pumunta dito, ang bumili. Sa ngayon, turismo na ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Buskalan dahil sa isa nilang sikat na katribo. Before the body art of tattooing was dead already. So that it was when National Geographic came and then the National Commission on Indigenous Peoples made this project of reviving a dead body art, and then we had the tattoo festival, 2 tattoo festivals of which Wang Od was one of them who participated. Sinasabing 100 years old na si Wang Od, kaya siya ang tinaguriang pinakamatandang mambabatok o traditional Kalinga tattoo artist sa Pilipinas. Dahil sa traditional na paraan niyan ng pagtatattoo, marami nang dumayo sa Buskalan mula pa sa malayong lugar para lang magpatattoo sa kanya. Bato mo hutan, sikuddo kay. May ano naman pahatot tao. Siya kay batse siya kan. If you were tattooed as a woman, ikaw ay isang simbolo ng malakas ka, maganda at saka may kaya ka sa buhay. Sa Kalinga women before, if you were not tattooed before, you were despised. Sa lalaki naman, you have to be a hero. You have to kill for honor. Karamihan sa mga last tattooed men of Kalinga were from World War II. May kun sa do wedan hato. Ya mantahas. Iba anak yukoy jurista malabhua ah. Haywon jamitan ilan cita ukay Kalinga. Ag haywon saja. Kung maalala nyo, una namin binisita si Wang Od noong 2014. At syempre, nagpatattoo rin ako sa kanya. Matapos ang halos 14 na taon, mula nang unang mapanood sa telebisyon si Wang Od, aba, lalo pa siyang sumikat. Katunayan, mas dumami pa ang bumibisita sa kanya para lang magpatattoo. Kayo rin na sana na ayo. May ugali-ali. Sa Dubai, iya kayo. Sige, makakabi ano. Dumami kasi nung hindi pa yung panahon ni Apo, yung siyang nagtattoo sa mga batch niya, dumadaan lang yung turista, hindi sila nagpapatattoo. Noong na-discovered, yun, dumami yung turista dahil sa kanya. Ngayon, medyo gumanda kasi may
lahat ng mga apo ni Kong og nagtatato panghanap buhay. As you can see, I love tattoos, and History siya sa Pilipinas, and ayun, best experience yun once na matutuan ka ni Apo. Isa sa bucket list ka talaga, magpatag si Apo Wang Od, tsaka bago man umalis ng bansa. Kasi siya yung legendary, kumbaga isa siya sa mga pride ng Philippines. If ever madayo man ako sa ibang lugar, at least meron akong dala-dala na signature ng Pilipinas. If ever man tanongin nila ako or tanongin nila kung ano yung meron kay Philippines. Parang nasa top list ng bucket list ko yun. Kaya worth it talaga punta din. Sa pagbisita kay Wang Od, makikilala nyo rin ang kanyang mga katribo. Ako, syempre, nung pumunta ako dito, syempre, ang ina-expect ko talaga is normal, typical na buhay probinsya, pero hindi ko ina-expect na parang sibilisado na siya. Like, may kuryente na, meron ng bahay na matutulayan na maayos, tapos may parang mga, hindi siya, unlike parang pag sabing kasi Buskalan, sobrang layo. So, parang ina-expect mo, parang tribo-tribo or parang mga hindi ganito sementado. Pero, syempre hindi mawawala sa Pilipino yung community na parang normal na nandyan sila magsama-sama. Pag akyat namin ng bundok, yung mga nag-aabang ng mga guys sa baba, sobrang approachable nila, sobrang bait nila sa mga tourist na umaakyat dito. Yun, napakabait ng mga tao dito. Wala kang masasabi, parang ang safe lumakad. Dito walang signal, walang kaya more on interactive tayo. Sobrang different talaga. Kaya nakakapanibago pag andito ka. Malaki yung naitulong ng mga turista dito. Madaming din nakapag-aral. Maraming natulungan yung mga turista. Dahil sa kakaibang adventure na mararanasan sa Buskalan, sikat na sikat ito sa mga turista. At ngayon, mas affordable na pumunta sa mga lugar tulad ng Buskalan kung sasama kayo sa isang grupo. Sa joiner trip naman kasi nasa TA kami o travel agency, ang ginagawa namin, naghahanap kami ng mga joiner through Facebook or another social media na. At the same time, naghahanap din sila ng mga tour o di kaya tulad dito ng Buskalan po. And then mag-i-inquire sila, tatanong ng details. Tapos pag nagkatugma, sakto sa leave nila, doon sila mag-join in a mode of payment kagad na for deposit para ma-reserve yung slot. Usually po yung mga nag-join is mga backpackers saka mga solo, group or group of 3 na mga backpackers. Katunayan, halos lahat ng mga bahay sa Buskalan ay nag-aalok ng homestay mula 300 to 350 pesos per biyahero per night. Siguradong hindi sasakit ang wallet nyo. Pero dahil dumarami ang mga dayo, hindi maiwasan na naguguluhan ang mga lokal. Kayong mga hindi pa nakapunta kay Apo, kung madaming tao, huwag niyong ipilit na mag-design siya kasi mapapagod din araw-araw. Signature lang. Para at saka yung pag nasa homestay kayo, huwag kayong maingay. Curfew 10 p.m. Paalala lang mga biyahero, hindi porket maluwag tayong tinanggap ng mga tao sa lugar nila, ay pwede na natin itong abusuhin. Kailangan pa rin irespeto ang kanilang lugar. Ang Chico River, sikat na rin dahil sa isang exciting tourism activity. Siyempre, hindi namin pinilagpas to. Hashtag throwback. Hashtag throwback Thursday, TBT. Throwback. Ang Chico River ay isang tributary o ilog na umaagos mula sa Cagayan River. May haba itong halos 180 kilometers at dumadaan sa Mountain Province, Cagayan at Kalinga. Tinawag din itong River of Life ng mga taga-Kalinga na nakatira malapit sa ilog. Pero para sa mga biyahero tulad ko,
Ang ilog na ito ay isang sikat na tourist attraction dahil sa whitewater rafting. Dito sa Barangay Lupang, sa Tabuk City, ang starting point ng ating biyahe. Pero bago ang lahat, kailangan muna magsuot ng protective gear. Safety first, Bieros! Macho Mark looking dyan. Siyempre, kailangan din ng briefing para alam natin ang gagawin habang nasa raft. Now, we're all set for whitewater rafting. Let's go! Hindi pa kami nakakalayo sa starting line. Sinalubong na kami ng rapids. Welcome daw, sabi ng Chico River. Come on, go! Yay! Let's stop! Sabi ng aming guide, mahinahon pa raw ang ilog sa lagay nito. Sa mga pagkakataong ganito, maaari pang makita ang magagandang tanawin sa paligid ng ilog habang nagsasagwan. Bagamat may malalaking bato kaming nadadaanan sa gilid at gitna ng ilog, hindi pa masyadong maaksyon ang parte nito. Ganitong buwan sa per month. Per month na. Dahil malasa pa rin din. Last week lang hindi pwedeng advisable last week. Kada malakas. Ask and you shall receive. Narinig yata ako ng ilog dahil biglang lumakas ang agos. Ito na ang sikat na rapids. Sa ganito pagkakataon, dapat matalas ang inyong paligid para sa mga paraan ng pagsasagwan na kailangan nyo gawin. Pero may konting pahinga rin naman kami para sa kwentuhan. Bale, ito po yung lower run namin, beginner's run. 2 to 3 hours. May upper run kami, 4 to 5 hours dun sa taas ng nagpusan. Yes, 4, 5, 6. Dito, more on waves. Sa upper run, technical rapids, may mga rock na 4 to 5 feet. Wow! Sigurado walang mintis. Ulog yan! Sandali lang mga ganito pagkakataon dahil maya-maya pa ay may rapids na ulit. Mas malakas ito kasi sa mga nauna. Kaya naman. Kapag nalaglag mula sa balsa, mahalagang huwag magpanik, Beros, at magpaanod lang sa tubig. At yun na nga ang ginawa ng cameraman kong si Jeff. Hanggang makita siya ng isa pang balsa na kasama namin. Mahirap gawin pero kailangan nga maging kalmado kapag nalaglag mula sa balsa. Hindi naman nasaktan si Jeff. Yun nga lang na wala ang kaliwang pares ng kanyang sapatos. Pero
dahil kabisado ng aming mga guide ang agos ng ilog. Akalain nyo, nakita pa nila ang nawawalang sapatos ni Jeff? Yay! Your next guys, sa script nakita ka mga dark colored clothing. May dalawa pa raw ganun eh. White boat will flip. Okay, good. Hindi nila na. Pansamantala kaming tumigil sa isang parte ng ilog dahil nahati ang agos ng tubig sa dalawa. Kuya, baka tayo punta rito. Sorbeyan lang kung saan tayo dadaan. So malaki siya. May mga ano kasi, may mga bato na nag-create siya ng hole, parang washing machine. So may tendency na mag-sit tayo doon, may mahulog o kayo mag-flip. So, sa gilid na lang tayo. Dito tayo sa right. And off we go para harapin ang malalaking rapids na naman. Sa pagkakataong ito, tila nagdilang anghel ako. Your next guys, sa script nakita ka mga dark colored clothing. White boat will flip. Okay, good. Yun! Dalawa! Oh! Parang lalabos na. Nakasalit sa screen. Robert! Robert! Stop! Hashtag throwback. Hashtag throwback Thursday, TBT. Throwback. At para sa huling rapid na aming dadaanan, Sinalagtamit oh. sinipat itong mabuti ng aming guide para iwas laglag. Pero perfect time pala dito sa Kalinga mag-whitewater rafting kapag August, September. Kasi medyo rainy season at may konting challenge. Yung dinaan lang natin, as usual, yung fraction of the distance. So we only took the half of the beginner's route, which is usually, kapag full yung beginner's route, it takes about 2 hours. So we only took about nearly 1 hour. And then that was around 6 kilometers. It's unpredictable. Okay yung mga kasama namin dahil marunong sila. 20 years in the biz. Enjoy. Kapag siguro medyo boring yung tubig, hahanap sila ng hindi boring na ruta. But hey, if you think it's risking your life, split second kapag nahulog ka, parang, oh, ito na ba to? Pero hindi, it's all good fun, it's all very safe. Off to another adventure. Sa mga gustong maranasan ng buhay Kalinga, may nahanap kaming lugar para sa inyo. Ano po ba yung nangyayari dito? Pumupunta yung turista dito para ano pong gawin?